May balita ngayon tungkol sa isang di umano'y plano ng ilang supporters ni Vice President Sara Duterte na lusubin ang Malacanang sa June 12, kasabay ng Independence Day. At ang pinagmulan ng lahat ng ito, isang pahayag ni Ramon Tulfo na nagsasabing mayroon siyang impormasyon tungkol sa isang umano'y plano na atakihin o pasukin ang palasyo. Bilang abogado, simple lang ang tanong ko, nasaan ang ebidensya? Kung ang impormasyon ay sapat na seryoso upang magdulot ng paglalagay ng mga harang sa Malacanang, dagdag na seguridad at pambansang alarma, bakit tila walang seryosong pagtalakay kung saan nanggaling ang impormasyong ito? Sa ilalim ng batas, ang sinumang may kaalaman tungkol sa isang planong krimen laban sa Estado ay hindi basta tsismoso lang. Siya ay isang mahalagang saksi. Kaya natural na itanong, has the NBI invited Ramon Tulfo for questioning? Has he executed an affidavit? Has he identified his sources? Has he submitted any documentary or intelligence basis for his claim? O sapat na ba ngayon ang isang social media post o column upang magdulot ng pambansang panic? Kapag ordinaryong mamamayan ang nag-post na may nalalaman siyang destabilization plot, malamang ay agad siyang tatawagin ng mga otoridad para magpaliwanag. Pero dahil ba Ramon Tulfo siya, untouchable? Hindi ba dapat pareho ang standard ng batas para sa lahat? Kung sapat ang kanyang impormasyon upang magdulot ng alarma sa buong bansa, sapat din dapat itong upang siya mismo ay maimbestigahan bilang pangunahing source ng claim. This is not an attack on Mr. Tulfo. This is a demand for consistency because fear is not evidence. A government action should never be based solely on unverified claims that have yet to be subjected to scrutiny. Mas nakakabahala pa rin ang epekto sa bansa. Investors do not study political gossip, they study risk. Tourists do not distinguish between verified threats and verified rumors. They react to headlines. Businesses do not wait for fact-checking. They respond to uncertainty. Every public statement suggesting attack, uprisings, or threats against government institutions carries economic consequences. Kaya dapat doble ang pag-iingat bago ito ipahayag sa sambayanan. At sa ating mga kababayan, lalo na sa mga supporters ng kahit anong kampo, manawagan tayo ng sobriety at calmness. Forceful entering Malacanang is not patriotism. It is not democracy. And it will not heal this already divided nation. Kung may reklamo, gamitin ang batas. Kung may hinaing, gamitin ang malayang pamamahayag. Kung may laban, gamitin ang balota. Pero huwag nating hayaan manaig ang galit kaysa katwiran. Sa dulo ng lahat ng ito, iisa lang ang panawagan. Present the evidence, investigate the claim, question the source, and let facts, not fear, govern the Republic. Another day, another regal POV.